Tahimik ang maliit na inuupahang apartment ni Ramon at Liza sa Quezon City. Isang kwarto lang ito. May simpleng sala, maliit na kusina, at isang lumang dining set na galing pa sa isang kamag-anak ni Ramon. Hindi marangya, pero sapat na para sa kanilang dalawa. Para kay Ramon, ito ang simula ng kanilang pangarap. Para kay Liza, ito ay pagsubok na kinakailangan nilang pagdaanan bago sila tuluyang ikasal. Si Ramon ay isang call center agent na halos gabi hanggang umaga ang trabaho. Sa kabila ng puyat, pinipilit niyang mag-ipon. Hindi siya maluho. Sa halip, ibinubuhos niya ang kita sa kanilang joint savings account. Gusto niyang masigurado na kapag dumating ang araw ng kasal, hindi sila aasa sa ibang tao. Si Liza naman ay nagtatrabaho bilang accounting clerk. Kumpara kay Ramon, hindi ganoon kalaki ang kinikita niya. Pero natuto siyang mag-budget. Madalas nilang pag-usapan habang kumakain ng hapunan ng mga plano nila. Pag nakaipon tayo ng sapat, magpapakasal tayo sa simbahan. Tapos simple lang ang reception. Ang mahalaga, kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ani Liza, habang nag-aabot ng ulam kay Ramon. Ngumiti si Ramon at hinawakan ang kamay ng nobya. Oh mahal, basta't magkasama tayo. Kahit simpleng kasal lang, masaya na ako. Sa kanilang mga gabing magkasama, puno sila ng saya at pagmamahalan. Kahit pagod si Ramon, lagi siyang may oras na magluto o tumulong kay Liza sa mga gawaing bahay. Ganon rin si Liza. Lagi niyang inaasikaso ang baon ni Ramon at inaayos ang bahay bago pumasok sa trabaho. Maraming tao ang humahanga sa kanilang relasyon. Sabi nga ng mga kapitbahay, ang sipag ng dalawang yan. Bata pa pero marunong nang magsumikap para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng tukso ng modernong panahon, nanatili silang tapat sa isa't isa. Isang gabi, habang nagbibilang ng ipon, napangiti si Ramon. Mahal, konti na lang. Malapit na tayong makapag-down payment sa lote na tinitingnan natin. Nakangiti namang tumango si Liza. Excited na ako, Ram. Pangarap ko talagang magkaroon ng sariling bahay. Ayokong habang buhay na nangungupahan lang tayo. Niyakap siya ni Ramon. Mangyayari lahat yan. Basta't magkasama tayo, mahal. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may kaba rin si Ramon. Alam niyang malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang provider. Alam rin niya na hindi madaling tuparin ang lahat ng pangarap, lalo na't may mga bagay na maaaring sumubok sa kanilang relasyon. Subalit naniniwala siya na kung pareho silang magsisikap at magtutulungan, walang imposible at lahat ay mararating. Ang kanilang kwento ay para bang larawan ng dalawang taong nagmamahalan at may iisang direksyon. Ang lahat ng plano nila ay malinaw. Mag-ipon, magpakasal, at bumuo ng pamilya sa tamang oras. Wala sa kanilang dalawa ang umaasa sa milagro. Lahat ay dumaraan sa pagsisikap, pagtitiyaga, at pag-intindi sa isa't isa. Ngunit ang hindi nila alam, ang magandang plano na iyon ay unti-unting masusubok sa paraang hindi nila inaasahan. Darating ang pagkakataon na ang kanilang pagmamahalan ay haharap sa masalimuot na desisyon. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aayos si Liza ng almusal, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, ang nanay niya ang tumatawag. Anak, nandito na kami sa terminal. Papunta na kami dyan sa inyo. Masayang sabi ng kanyang ina. Nagulat si Liza. Hindi niya ito napaghandaan. Ha? Ma? Ang sabi niyo baka sa susunod na buwan pa kayo bibisita. Kasi nagpasya na ang tatay mo at kapatid mo. Gusto naming makita ang buhay mo dyan. Huwag ka nang mag-alala.
2 araw lang naman kami. Sagot ng ina. Pagkababa ng tawag, agad niyang sinabi kay Ramon. Mahal, pupunta si na mama at papa dito. Baka 2 araw lang. Medyo nagulat si Ramon, pero pinipilit niyang ngumiti. Ganun ba? Sige, wala namang problema. Masaya nga yun eh. Makikita nila kung papaano tayong namumuhay dito. Pagdating ng hapon, dumating ang mga magulang ni Liza, kasama ang nakababatang kapatid nitong si Carlo. May dala silang ilang maleta at supot ng prutas. Mainit silang tinanggap ni Ramon, kahit medyo nabigla siya sa dami ng gamit. Magandang hapon po. Welcome po kayo. Bati ni Ramon, na merong paggalang. Noong unang gabi, masaya ang lahat. Nagkikwentuhan sila patungkol sa buhay sa probinsya at sa trabaho nitong si Ramon. Panay ang puri ng mga magulang ni Liza sa kanya. Abay, masipag pala ang mapapangasawa ng anak namin. Ang ganda ng plano nyo. Napangiti si Ramon, pero sa loob-loob niya, iniisip niya kung papaanong makakaapekto ang biglaang bisita sa kanilang budget. Lumipas ang unang 2 araw. Dapat ay papaalis na ang pamilya ni Liza, ngunit walang nababanggit patungkol dito. Sa halip, sinabi ng ina ni Liza, Anak, baka naman pwede pang humaba ang bakasyon namin. Namiss ka talaga namin eh. Total maluwag naman dito. Hindi nakapagsalita kaagad si Liza. Tumingin siya kay Ramon, na bahagyang napakamot sa ulo. Sige po, basta't komportable po kayo. Sagot ni Ramon, kahit may alinlangan sa tinig. Lumipas ang 1 linggo. Napansin ni Ramon na halos lahat ng pagkain sa ref at mga grocery na kanilang pinag-ipunan ay mabilisang naubos. Sa bawat hapunan, si Ramon ang bumibili ng karne at gulay. Wala man lamang ambag ang pamilya ni Liza. Sa halip, parang natural na lamang na si Ramon ang magbibigay ng lahat. Minsan, umuwi si Ramon mula sa trabaho at nadatnan niya ang bahay na magulo. Nakabukas ang TV, nakakalat ang mga damit, at may mga basyong bote ng soft drink sa mesa. Hindi yon ang nakasanayan niyang maayos sa tahimik na tahanan nila ni Liza. Kinabukasan, dumating pa ang tiyahin ni Liza na galing sa probinsya. Liza, anak, nabalitaan naming nasa Maynila ka na at maganda ang buhay mo. Kaya't napadaan kami dito. Bitbit pa nito ang 2 bag na halatang puno ng gamit. Kasama nito ang ilang mga anak at pati na rin ang asawa. Pati na rin ang ibang mga pamangkin. Dahil doon, namilog ang mata ni Ramon. Ngunit nagtimpi siya. Sa isip niya, 2 araw lang daw. Pero bakit parang dumami na ang mga bisita? Dito nagsimulang makaramdam ng bigat si Ramon. Hindi niya alam kung hanggang saan naabot ang sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman na ang kanilang tahimik na plano ay unti-unting nababahira ng gulo. Lumipas pa ang mga araw. Naroon na rin ang ibang pinsan ni Liza. At mas lalong lumalalim ang pag-aalala ni Ramon. Ang dating tahimik at maayos na tahanan nila ay para ng boarding house. Halos araw-araw ay may dumarating na bisita mula sa probinsya. Kung hindi pinsan, pamangkin, o kaya naman ay kaibigan ng pamilya ni Liza. Ang maliit nilang kusina ay lagi na lamang puno ng tao. At ang kanilang rep na dati siksik sa laman, ngayon ay halos laging walang laman. Isang gabi, pagkagaling sa trabaho, dumiretso si Ramon sa kusina upang maghanap ng pagkain. Pagbukas niya ng rep, tanging 1 bote ng tubig at kalahating tirang ulam na adobo ang kanyang nadatnan. Napabuntong hininga na lamang siya. Ganito na ba palagi? Bulong niya sa sarili. Dumating si Liza mula sa sala. Bitbit ang 1 bandihadong chichirya. Mahal, nandito pala yung mga pinsan ko. Nagkikwentuhan lang kami. Masaya nitong sambit. Tumangulang si Ramon. Ngunit baka sa kanyang mukha ang pagod at pagkadismaya. Sa isip niya,
Akala ko ba mag-iipon tayo para sa kinabukasan? At sumapit nga ang kinabukasan, nagdesisyon siyang kausapin si Liza. Habang kumakain sila ng hapunan, maingat niyang binuksan ang usapan. Mahal, napapansin mo ba? Mabilis maubos ang grocery natin. Ang dami ring nakikitira dito sa bahay. Hindi ko alam kung paano tayong makakaipon kung palagi na lamang ganito. Napatigil si Liza ng pagkain. Mahal, pamilya ko sila. Alam nga namang itaboy ko sila. At isa pa, sandali lang naman sila dito. Umiling si Ramon. Pero halos isang buwan na, Liza. Hindi ba't dapat may hangganan? Hindi ko sinasabing itaboy mo sila. Pero sana naman, makaramdam sila na hindi ito libreng hotel. Nag-iba ang tono ni Liza. Ipinagmamalaki lang nila ang anak nila. Ano bang masama kung paminsan-minsan ay nandito sila? Napabuntong hininga si Ramon. Hindi ko sinasabing mali ang magmahal sa pamilya. Pero mali rin kung aabusuhin ang kabaitan. Hindi lang ito patungkol sa kanila. Patungkol ito sa atin at sa kinabukasan natin. Nag-init ang mga mata ni Liza. Ram, pamilya ko sila at mahal ko sila. Hindi ko sila kayang sabihin ng masakit na salita. Napayuko si Ramon. Pero papaano naman ako? Ako ang kumakayod araw at gabi para sa atin. Hindi ako nagtatrabaho para buhayin ang buong angkan mo. Natahimik silang dalawa. Ramdam ni Ramon ang pader na unti-unting tumitindig sa pagitan nila. Ang pagmamahal na dati puno ng pangarap, ngayon ay unti-unting nasasakal ng problema. Habang nakahiga sila ng gabing iyon, nakatalikod si Liza kay Ramon. Tahimik si Ramon. Nakamasid sa kisame. Nag-iisip. Kung patuloy ito, paano na ang plano namin? Paano na ang kinabukasan na pinapangarap ko para sa aming dalawa at sa bubuuhin naming pamilya? Sa kanyang dibdib, nagsimulang mabuo ang bigat na hindi niya kayang ikubli. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatiis. Ang masakit, alam niyang mahal niya si Liza. Ngunit sa harap ng kanyang pagmamahal, nakikita niyang mas pipiliin ito ang damdamin ng pamilya kesa sa kanilang kinabukasan. At yon ang naging simula ng mas malalim na sugat. Isang sugat na hindi kayang takpan ng simpleng mga salita. Halos 2 buwan na ang lumipas mula nang dumating ang pamilya ni Liza. Ngunit tila wala silang balak na umuwi. Ang dati nilang maliit na espasyo ay naging masikip at magulo. Hindi na halos makakilos si Ramon. Tuwing umuwi siya mula sa trabaho, minsan pa, wala siyang maaabutang pagkain dahil inubos na ng mga bisita. Sa unay nagtimpi siya. Pinilit niyang intindihin na baka nakikisaya lamang ang pamilya ni Liza. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang nauubos na ang kanyang pasensya. Isang gabi, umuwi si Ramon ng pagod mula sa overtime. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang malakas na tawanan at kantahan. Nakita niyang nagiinuman ng kapatid ni Liza kasama ang mga pinsan nito. Nakakalat ang balat ng mani at bote ng serbesa sa lamesa. Ram, halika, inom ka, sigaw ni Carlo. Hindi kumibo si Ramon. Diretso siyang pumasok sa kwarto at napabagsak sa kama. Maya-maya pumasok si Liza. Mahal, pasensya ka na. Nagsasaya lang sila kahit sandali. Tumingin si Ramon sa kanya. Halatang dismayado. Liza, hanggang kailan ba to? Halos araw-araw na lang silang nandito. Wala nang natira sa grocery natin. At ngayon, ginawang bar itong bahay natin. Umiling si Liza. Mahal, hayaan mo na. Pamilya ko sila. Hindi ko sila pwedeng saktan. Napabuntong hininga si Ramon. Ngunit hindi na siya nakapagsalita. Kinabukasan, muling sinubukan ni Ramon na kausapin si Liza sa kalmadong paraan. Habang naghahanda sila ng almusal, dahan-dahan niyang sinabi, Mahal, hindi ako kontra sa pamilya mo, pero nasisira na ang plano natin. Kung patuloy silang dito nakatira,
Paano pa tayong makakaipon yan? Hindi ba't kaya tayo bumukod? Ay para magsimula ng sarili nating buhay? Ngunit hindi nakinig si Liza. Mahal, parang sobra ka namang mag-isip ng pera. Hindi ba't mas importante ang pamilya kaysa sa material na bagay? Dahil doon, ay medyo nag-init ang ulo na Ramon. Hindi lang ito patungkol sa pera, Liza. Ito'y patungkol sa respeto. Respeto sa pinaghihirapan natin. At respeto sa tahanan natin. Dahil doon, nauwi sila sa pagtatalo. Tumaas ang boses ni Liza. Kung hindi mo kayang intindihin ang pamilya ko, baka hindi mo rin kayang intindihin ako. Napayuko si Ramon. Mahal, mali ka. Ikaw at ang kinabukasan natin ang iniintindi ko. Ngunit tila nagbingi-bingi yan si Liza. Mas pinili nitong ipagtanggol ang pamilya kaysa makinig sa pakiusap ng nobyo. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalong lumamig ang kanilang relasyon. Ramdam na Ramon na unti-unti siyang naiiwan sa sariling laban. Ang tahanan na sana'y pugad ng pagmamahalan ay naging larangan ng pagtatalo. Isang linggo pa ang lumipas. Habang nakaupo si Ramon sa loob ng bus pauwi galing trabaho, napapikit siya at napaisip. Hanggang kailan ako magtitiis? Kailan naman ako uunahin ang taong mahal ko? Sa kanyang dibdib, mabigat ang pasya na unti-unting humuhubog. At sa mga darating na araw, hindi niya na kayang kimkimin ang lahat ng sakit at pagkadismaya. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Ramon ang bigat na kanyang dinadala. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, ang dating tahanan nilang dalawa ni Liza ay para ng tambayan. Hindi niya na makita ang katahimikan at kaayusan na siyang nagsisilbing lakas niya. Isang linggo ng umaga, nagpaalam si Liza na may pupuntahang lakad kasama ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang mga kamag-anak. Naiwan si Ramon sa bahay. Tahimik siyang naglinis. Kinuha ang walis, inayos ang kusina, at tinanggal ang mga kalat ng mga bisitang tila walang pakialam. Sobrang dumi ng kanilang bahay. Sobrang dami ng kalat at para bang ginawang basurahan ng loob. Habang pinagmamasdan ng bakanting ref, naupo siya at nag-isip ng malalim. Hindi na ito tama. Hindi ako nagtatrabaho ng sobra-sobra para lang ubusin ng iba. Dapat ay merong hangganan. Kinuha niya ang susi at padlock na nakatago sa drawer. Bago siya lumabas ng bahay, ikinandado niya ang pinto. Sa isip niya, panahon na para itama ang sitwasyon, kahit masaktan pa si Liza. Kinagabihan, nang dumating si Liza at ang kanyang pamilya, nagulat sila na nakapinid ang pinto. Nagtanong si Liza sa mga kapitbahay at sinabi nilang umalis si Ramon pagkatapos ikandado ang bahay. Pagdating ni Ramon, nadatnan niya si Liza na naghihintay sa labas. Halatang galit ito. Ram, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ikinandado ang bahay? Ayaw mo bang papasukin ng pamilya ko? Singhal ni Liza. Diretso ang tingin ni Ramon sa kanya. Mahal, ayoko ng ganito. Ang tahanan natin ay para sa atin. Hindi para gawing boarding house ng lahat ng kamag-anak mo. Ilang buwan na ang nakalipas at hanggang ngayon, wala pa rin silang balak na umalis. Hindi na ito tama. Nagpintig ang tenga ni Liza. So anong gusto mo? Itaboy ko sila? Hindi ko kaya yun, Ram. Pamilya ko sila. Kung galit ka, dapat akong pagsabihan mo at hindi sila. Mariin ang boses ni Ramon. Hindi ito patungkol sa galit, Liza. Ito'y patungkol sa prinsipyo, sa pagrespeto. Bumukod tayo para makapag-ipon. Para makapagsimula ng sarili nating buhay. Pero anong nangyari? Naubos ang lahat ng pinaghirapan natin. Dahil sa kanila. Ako ang kumakayod araw at gabi. Pero pakiramdam ko, hindi na para sa atin ang pinaghihirapan ko. Para na lang sa kanila. Lumuhang bagya si Liza. Ngunit hindi siya umatras. Ram, kung mahal mo talaga ako,
Dapat mahalin mo rin ang pamilya ko. Sumagot si Ramon. Masakit man sa kanyang dibdib. Mahal, kaya nga ako nagsusumikap dahil mahal kita. Pero hindi ko kayang mahalin ang pagiging abusado ng pamilya mo. Kung pipiliin mo sila at ang ganitong sitwasyon, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ibig mong sabihin, iiwan mo ako? Tumango si Ramon, bagamat mabigat ang puso. Masakit, pero oo, hindi ako nabuhay para maging tagapagbigay ng lahat, lalo na kung hindi pinapahalaga ng sakripisyo ko. Tahimik na bumagsak ang mga luha ni Liza. Ang mga salitang binitawan ni Ramon ay parang kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Ngunit para kay Ramon, yun lamang ang paraan para hindi tuluyang magiba ang buhay na kanyang pinapangarap. At sa gabing iyon, nagtapos ang isang relasyon na minsang pinangarap nilang maging walang hanggan. Ngunit sa puso ni Ramon, naniniwala siyang ang desisyon ay hindi pagtatapos. Ito'y simula ng panibagong yugto. Pagkatapos ng masakit na paghiwalay, lumipat si Ramon sa isang maliit na apartment na malapit sa kanyang trabaho. Tahimik ang paligid. Malayo sa gulo at ingay ng dating tahanan na naging pugad ng tensyon. Sa una, ay mahirap para sa kanya. Nasanay siyang may kasama sa hapagkainan, may kausap bago matulog. Ngunit pinilit niyang palakasin ang kanyang loob. Mas mabuti na to, bulong niya sa sarili isang gabi habang kumakain ng simpleng adobo. Hindi ako nagtatrabaho para sa iba. Dapat para sa sarili at sa tamang tao. Mas lalo siyang naging determinado sa trabaho. Tinanggap niya ang overtime. Nagsimula ring mag-aral ng online courses para ma-promote. Dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, napansin siya ng kanilang manager. Makalipas ang ilang buwan, ay na-promote na nga talaga siya bilang isang team leader. Ang sahod niya ay tumaas at mas lalo siyang nakapagtabi para sa ipon. Sa kabila ng bagong tagumpay, hindi niya nakalimutan ang aral ng nakaraan. Huwag hayaang abusuhin ang kanyang kabaitan. Kaya't naglagay siya ng malinaw na hangganan sa kanyang personal na buhay. Sa isang company outing, nakilala niya si Maricel, isang simpleng dalagang graphic artist sa kanilang kumpanya. Hindi ito kagaya ni Liza na laging inuuna ang pamilya kaysa sa kanila. Si Maricel ay may sariling pangarap at pinahahalagahan ang sipag ng isang tao. Ram, saludo ako sa'yo. Ang sipag mo, hindi lang para sa pera, kung hindi para sa kinabukasan mo. Ani Maricel isang gabi habang sila'y nagkakape. Ngumiti si Ramon. Hindi madali ang pinagdaanan ko, pero natutunan ko na hindi lahat ng taong mahalaga sa buhay natin ay tunay na nagmamalasakit. Kaya ngayon, mas pinipili ko yung may respeto at may malasakit din. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. Hindi nagtagal, opisyal ngang naging magkasintahan sina Ramon at Maricel. Sa relasyon nila, naramdaman na Ramon ang pagkakaiba. Walang pang-aabuso, walang sobrang paghingi ng sakripisyo. Sa halip, pagtutulungan at pag-unawa ang naging pundasyon nila. Samantala, narinig ni Ramon mula sa ilang kakilala ang balita patungkol kay Liza at sa kanyang pamilya. Dahil sa sobrang pag-asa ng pamilya nito sa mga nobyo ng kanilang anak, munti ka na silang makasuhan dahil sa panguhutot ng pera. Halos lahat ng nagiging karelasyon ni Liza ay nagrereklamo na nilalagay sila sa sitwasyong tila ATM ng pamilya. Nang mabalitaan ito ni Ramon, napabuntong hininga na lamang siya. Sayang, kung natutunan lang nila ang salitang hangganan, baka ibang naging kwento nila. Ngunit hindi na siya bumalik sa nakaraan. Para kay Ramon, sapat na ang naranasan niya para manatiling matatag. Sa piling ni Maricel, muling bumalik ang saya at pag-asa. Ngayon,
Hindi na lang siya basta provider. Isa na rin siyang lalaking marunong pumili ng laban at ng taong karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting natutupad ang pangarap niya. Hindi na mag-isa, kung hindi kasama ang isang taong tunay na marunong makiramay at sumuporta sa kanya. Lumipas ang maraming taon at tila ibang mundo na ang ginagalawan ni Ramon. Ang dating maliit na kwartong inuupahan nila ni Liza ay napalitan ng sarili niyang tahanan. Pero ibang babae na ang kanyang kasama. Ito ay si Maricel. Doon sa isang matibay na bahay na siya mismo ang nagpatayo. Ang dating maliit na kita mula sa pagtatrabaho ay naging masagana dahil nagkaroon na rin siya ng negosyo. Ngayon sa tabi niya ay si Maricel. Ang babaeng nakasama niya sa lahat ng laban. Ang tumutulong at tumuunawa sa kanya. Nakalaunay naging kanyang asawa. Samantala, ang balita patungkol kina Liza at sa kanyang pamilya ay kumalat sa kanilang bayan. Halos lahat ng kapitbahay ay nakarinig kung papaano silang muntik na makulong dahil sa pandaraya. Ang mga kamag-anak na dati pinagyayabang ni Liza ay unti-unti na ring lumayo sa kanila dahil wala silang mahihita mula sa kanila. Ang dating kumpiyansa at kayabangan ng pamilya ay napalitan ng takot at kahihiyan. Sising-sisi ngayon si Liza sa buhay na pinili niya. Samantala, may mga pagkakataon na naaalala pa rin ni Ramon ang nakaraan. Ang mga gabing halos wala silang makain dahil nilimas ng pamilya ni Liza ang kanilang kabuhayan. At ang mga sigawan at away na sumira sa katahimikan ng kanilang relasyon. Ngunit sa halip na maging mapait, ginamit niya ito bilang paalala kung bakit kailangang maging matibay, matalino, at patatag sa darating na pagsubok. Isang hapon, habang nakaupo siya sa beranda ng kanilang bahay, dumating si Maricel. Dala-dala ang kanilang anak. Masayang tumatakbo ang bata papalapit kay Ramon. Sabay sabing, "Papa, tignan mo, drawing ko. Buo tayong pamilya." Napangiti si Ramon at niyakap ang anak. Doon niya naramdaman ang tunay na tagumpay. Hindi lang sa pera, kung hindi sa pagkakaroon ng pamilyang marunong makontento, magmahal at magtulungan. Kung may aral man siyang iniwan sa kanyang nakaraan, ito ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi lahat ng relasyon ay dapat ipaglaban, lalo na kung ang isa ay ayaw makakita ng mali. Minsan, mas mabuting pakawalan ng taong hindi marunong magtimbang ng tama at mali upang sa huling makatagpo ng isang kasama na tunay na handang magsakripisyo para sa kinabukasan. At sa mga tulad ni Liza at ng kanyang pamilya, ang buhay ay naging malinaw na halimbawa ng kasabihang hindi sa lahat ng oras ay may mahihigop na biyaya. Darating at darating ang oras ng pagbabayad sa lahat ng ito. Si Ramon, na minsang muntikang masakal sa sitwasyon ng pagiging provider para sa isang buo at mapagsamantala ring pamilya, ay naging ehemplo ng isang tao na bumangon, pinili ang tama at natagpuan ang mas makabuluhang kinabukasan. Sa dulo, hindi siya nanalo dahil sa iniwan niya si Liza. Nanalo siya dahil natutunan niyang piliin ang kanyang sariling dangal, kapayapaan, at tunay na pag-ibig. Ngayon ay masaya si Ramon, kasama ang kanyang binuong pamilya. Walang nakikigulo, walang nananamantala. Malaya at maayos niyang binubuo ang kanyang pamilya, na ang tanging inspirasyon ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? May mga karanasan din ba kayo na katulad nila o katulad ng ganito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel,
baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!